Hola! For today's video, sa sobrang busy ng buhay, mag-iisang taon na tong video ko na to. Diyos mio, Marimar. Ngayon ko pa lang talaga siya may edit. Punong-puno na yung storage ng phone ko. Yun na nga, gagala muna kami ng asawa ko. Talang aga namin umalis sa bahay, hindi pa kami nag-agahan. Kaya nag-stop kami sa drive-in para bumili ng makakain. At ang trip kong kainin ay korokke. Ano ba English ng korokke? Wait lang. Research ko muna. Yun pala yun, croquette. Sabay ganun. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang hirap bigkasin. Ano ba yun? Kung sa Japanese ay korokke, parang pinaganda lang yung korokke. Croquette. O, diba? Parang korokke lang na silent T. Ano ba yun? Hindi na ako nakamove on sa korokke. Basta mashed potato siya, mga be, na nilagyan ng giniling. Ayun lang yun. Pinahirapan pa sarili. Iwan natin yung korokke. Tara, gala na tayo. Buti na lang ng araw na to. Ang ganda ng panahon. Hindi siya cloudy, tsaka walang ulan. Medyo blue yung sky, kaya ang ganda ng sakura. Ang ganda ng combination ng blue tsaka pink. Tsaka sa mga bundok-bundok, meron pa siyang mga snow. Pag umaga, medyo malamig pa dito sa lugar na to. Pero pagdating ng tanghali, medyo mainit na siya. Kasi mainit yung araw. Ang hirap timplahin ng panahon. Ano yun, kape? Tinutimpla. Ang hirap magbihis. Hindi pwedeng alanganin yung suot mo. Kaya dapat pag ganitong panahon, ang suot mo ay naka-t-shirt ka, tapos naka-jacket, para pwede mong hubarin yung t-shirt or yung jacket pala. Nung paggising ko kasi ng umaga, napakalamig. Kaya nagpanghaba ako. Nung tanghali na, medyo mainit na siya, lalo pag nasa labas ka na. At nakarating na rin kami, sinundo ako ng puting kabayo. Char. Sa lugar namin, wala nang sakura or cherry blossom. Dito kasi medyo malamig na lugar, kaya late sila dito. Naabutan pa namin yung napakaraming sakura. At dito talaga kami unang pumasok kasi hinahanap namin yung gusto ng asawa ko. Na parang sibuyas. Dito lang talaga siya matatagpuan sa probinsya. Kaya lang, yung time na to, wala pa pala siya, hindi pa siya season. Tamang-tama, dito sa katabi, may maliit na animal park. Kaya dito na lang din kami nagtambay. At ito nga yung bumungad sa akin, yung maliit na kabayo. Ang cute nila. Magkasing height lang kami. Char. May mga nakakulong ditong kabayo at saka kambing. Ito yung mga kabayo ng mga duwende. Charot. Meron ding malalaking kabayo, pwede siyang sakyan. Medyo mahal nga lang, kaya hindi na ako sumakay. Bumili na ako ng mga pagkain ng mga kambing at kabayo. Meron kasi silang binebentang pagkain kasi naghihintay itong kambing na to. Sabi ko, ba't mag-isa ka lang dyan sa kulungan mo? Siguro masama ugali mo, ano? Hindi nga ako nagkamali. Masama nga talaga ugali niya. Kasi nangaaway siya. Nangihingi siya ng pagkain pag hindi mo siya pagbibigyan. Nagagalit siya. Nakakulong kasi sila, kaya stress na stress. Yung level ng stress niya, lagpas pa sa sungay niya. Char. Narinig ako ng kambing, sabi niya sa akin, ikaw kaya ikukulong, hindi ka ba mai-stress? Tapos ipapakain lang sa'yo yung mga tuyong dahon. Char. Kaya naawa ako. Naganap ako ng fresh na dahon. Sikreto lang binigay ko sa kanila. Kasi nga bawal, may pagkain silang binibenta, piso ang isa. Ang mahal piso. Kasing laki lang ng tinga ng kambing. Kaya kumuha ako ng mga damo. Etong kambing na to ang takaw. Galit na galit pa, oh. More pa daw. Ayan, tinan mo. Gumastos na ako ng 300 yen sa kanya. Kaya sabi ko sa iba naman. Asawa ko ang hilig-hilig niyan sa hayop. Kaya yata niya ako nagustuhan kasi mukha akong tarsier. Char. Sa isip siguro niya, kakaibang hayop to, wala to dito sa Japan. Char. Pag magtatagal pa kami dito, mauubos yung pera namin dito kakabili ng pagkain ng mga kambing at kabayo. Kaya pa sikreto kong kumuha ng damo dun sa gilid, tapos binigay ko dun sa mga kabayo. Etong asawa ko, di pa natapos-tapos, gusto pa niyang bilhan ng pagkain tong mga kambing kasi natutuwa siya. Kaya pinagalitan ko, sabi ko sa kanya, bigyan mo naman yung mga kabayo. Kanina ka pa dyan sa kambing. Tsaka ayaw niya gamitan ng kutsara. Sabi ko, kutsarahin mo, baka kagatin ka niyan. Tsaka mabaho yung mga laway nila. Wala akong dalang tissue, kako sa kanya. At yung kabayo na yan, maldito yan. Hindi ko alam kung babae ba yan o lalaki. Maldito, maldita. Palaaway din siya. Tsaka ayaw niya magbigay ng pagkain, tinan mo, ang kulit niya. Kinakawawa niya yung ibang kabayo. Tinutulak niya pag binigyan mo ng pagkain, gusto niya siya lang. Masarap sipain. Kaya binuli ko rin siya. May mga hayop din pala na bully, ano? Tsaka pala away. Naawa ko dyan sa puting kabayo, binigyan ko ng pagkain. Ang ginawa nung brown na kabayo na yan, ayan, inaaway niya. Kasi gusto niya siya ang pakakainin ko. Hindi ko nga siya binigyan, binuli ko siya, tinan mo. Di bang sama talaga ng ugali niya? Grabe. Akala ko tao lang may masama ugali, pati pala hayop may mga masama ugali din, ano? Hindi makalapit yung ibang kabayo kasi nga inaaway niya pag lumapit. Gusto niya siya lang. Di ba makasariling hayop? Ayun, high blood na auntie niyo. Char. At ito namang kambing na to, tinan mo, hindi pa rin siya tapos. Galit na galit siya. Gustong manakit. Kaya nilayasan na namin siya. Sabi ko sa asawa ko, mag-walking kami dun sa taas kasi ang ganda ng view. At saka may ilog dun sa kabila. Yun nga lang, hindi namin pwedeng tawirin. Tsaka malamig pa para maglaro sa ilog. Ang sarap siguro magtampisaw dyan pag summer. Hindi ko lang alam kung pwedeng maligo dyan kasi may mga part na ilog na hindi pwedeng paliguan. Dito kasi sa Japan, maingay sila.
Maintindihan mo rin naman sila kung bakit sila maingay. Kasi umiiwas lang talaga sila sa disgrasya. Ewan ko ba, pansin ko lang dito sa Japan, ang daming namamatay pag summer. Kadalasan naririnig ko at nakikita ko sa balita, sa ilog maraming namamatay. Samantalang mas magaling silang lumangoy kaysa sa atin. Kasi mga bata pa lang sila dito nag-aaral na sila ng swimming. Dati kasi nung bata kami, natatakot lang kaming tumawid sa ilog o kaya maligo sa ilog pag baha. Kahit nga bumabaha noon sa ilog sa amin nakakatawid pa rin kami. Nagagawa pa rin namin tumawid. Kaya dito sa Japan, kahit pumupunta kami sa ilog, nag-iingat na talaga kami. At ayun na nga, pagkatapos namin mag-walking sa Sakura, nagaya na asawa ko mag-lunch kasi tanghali na. Nakain daw kami ng soba. Diyan lang din malapit sa pinuntahan namin. Biyahe lang kami ng mga siguro 15 to 20 minutes. O diba ang ganda talaga ng ilog Ilog at saka bundok, napakaganda. At yun na nga, nandito na kami, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Dito namangha din ako sa view, ang ganda ng view. Kita mo yung mga pink na sakura. Combination ng sakura at saka bundok, ang ganda. Habang kumakain kayo, natatanaw mo yung bundok tsaka yung cherry blossom. At pag pumunta ako sa probinsya, ito talaga yung mga pagkain na in-order ko. At takay soba, ang sarap niya. At saka yung toppings niya, akala mo karne yan, chicken po yan. Kumbaga sa atin parang native chicken. Ang sarap ng lasa niya, kaya lang nung time na yan, ang sarap ng ngipin ko, hindi ako makanguya. Hindi ako makakain ng matigas kasi nga hindi ko siya manguya. Kasi nga yung chicken medyo matigas siya. Ang sarap sana. Hindi ko siya na-enjoy sa sobrang sakit ng ngipin ko. Dapat kasi pupunta kami sa dental niyan. Kina-cancel ko kasi gusto kong gumala. O diba pasaway? Kaya 1 week pa ako nagtiis niyan. Bago ako bumalik sa dental. Kasi nga tinatamad akong pumunta. Lalo pag working days. Kaya tiis ang peg ko. Ang hirap talaga pag masakit ang ngipin. Kaya kailangan natin alagaan ang ngipin natin. Speaking of masakit, nung pauwi na kami may disgrasya sa daan. Nakatulog siguro yung nagda-drive neto. Grabe, wasak yung sasakyan niya. Nakakatakot. Buti na lang hindi sasakyan yung nabangga niya at buti na lang okay naman siya. Kaya lagi talaga tayo mag-iingat sa biyahe at lalo na yung mga driver. Sobrang sira yung harapan ng sasakyan niya. Sa mga biyahe namin ilang beses na rin kami nakaka-encounter ng mga ganito. Yung mga disgrasya talaga sa highway. Nakakatakot, doble ingat lang talaga. At kami ng asawa ko pag gumagala, alam na niya na pag may mga drive-in, gusto kong pumunta. Kaya pag gumagala kami, isang araw talaga mahigit. Kasi hinihintuan namin lahat ng drive-in na madadaanan namin. Nung time na to, wala gaanong tao. Nakaka-relax yung place na to. Ang sarap magtambay, tinami upuan nilang ganda. Usually pag mga ganitong lugar, ang daming tao lagi. May snow pa nga natira o para siyang bato. Pag sa mga galaan talaga sa Japan, laging maraming tao kasi nga Sabado at Linggo lang ang pahinga. Kaya yung mga tao gustong gumala. Kahit gaano pa sila kabisi, nag-spend din sila ng time para gumala. Pag talaga hilig yung gumala, mangangatipaan nyo. Hindi kayo pwede magstay ng bahay ng matagal. Kasi part na ng buhay namin ng gala. Yun lang for today's video. Okay, bye!